Ano yan? Bakit puro bulaklak sa patay ang nandito? Sino ang nagpa-deliver ng lahat ng yan? Hindi natinag si Serena nang marinig ang boses ng kanyang tita Angel kasama ang pamilya nito. Nakasuot siya ng mask, sombrero at pulang kasuotan. Nag-e-enjoy siyang panoorin ng kanyang pamilya na magulat sa 5 bulaklak na pangpatay sa harapan ng mga ito. Tinignan siya ng Tito Axel niya at doon siya natinag. Sinong nagpa-deliver ng lahat ng ito? Tanong ni Axel. Hindi ko rin po alam. Sagot niya. Hindi kaya si Serena? Biglang sabi ni Eileen, ang pinsan niya. Natigilan siya at tinignan ng kanyang pamilya na ngayon ay natahimik. Huminga siya ng malalim bago siya tumalikod at hinayaan ang mga ito. Nangingilid ang luha niya sa galit at baka kapag hindi niya natiis, ay baka bigla na lang siyang sumabog. Sumakay siya sa second-hand na kotse na binili sa kanya ni Daniela Montemayor at bago siya umalis ay ngumiti siya at pinagmasdan ng bahay. Aalis din kayo riyan. Pinapangako ko na aalis kayo sa bahay ko. Mahinang bulong niya sa sarili. Umuwi siya sa araw na yon at agad niyang sinuot ang kanyang maid uniform. Naglinis kaagad siya habang iniisip ang buhay na meron siya sa loob ng 6 na taon magmula nang mawala ang kanyang ina at mapunta naman sa mental hospital ang ama. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamalas sa tao sa mundo pero naniniwala rin siya na may dahilan ng lahat. San ka galing kanina, Serena? Tanong ni Daniela. Sa bahay lang po. Sagot niya at tumigil sa paglilinis. Ano? Nag-aalala nitong tanong. Anong ginawa mo roon? Hindi ka ba nila nakilala? Umiling ka agad siya. Nagdala lang po ako ng regalo para sa kanilang lahat. Bukod doon wala na. Nang mapagbintangan siya ng kanyang sariling pamilya tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina, naisip niyang magtago. Ang mga Montemayor ang kumupkup sa kanya at ang nagtago sa kanya laban sa pagtatangka sa buhay niya. Ilang taon na rin siyang mayordoma at sa loob ng maraming taon ay nanatiling misteryoso ang pagkawala niya at nanatili ring sikreto kung nasaan siya at ano ang ginagawa niya. Mabuti naman, napatango si Daniela. Mamaya ay sumalo ka na sa amin sa pagkain. Darating si Adrian galing sa business trip. Ngumiti siya. Salamat, Tita Daniela. Wala yun, Serena. Malaking utang na loob ko sa mami mo kaya gagawin ko rin ng lahat para sa'yo. Sagot nito. Nang sumunod na oras ay nakita niya na si Adrian, ang anak ng mga ito at matagal na ring nag-aasikaso sa kanya. Ngumiti siya sa binata na tinignan siya at tumango rin ito bago binalik ang atensyon sa mga magulang. Hindi sila close at minsan lang din silang mag-usap, lalo na at sa tuwing nandito ang mga kaibigan ng binata, nagtatago siya. Okay na rin yun dahil mas gusto niyang mapag-isa. Serena, join us, sabi ni Carlo Montemayor. Ngumiti siya at agad na tumango. Salamat po. Umupo siya sa tabi ni Adrian na kaagad siyang binigyan ng pagkain. Salamat. Okay ka lang? Tanong ni Adrian. Oo naman. Kumusta ang business trip? Balita ko kasama mo ang girlfriend mo. Kalmadong sabi niya. Matagal na kaming hiwalay ni Ella. Sagot nito at ngumiti. Natigilan siya at napatitig sa binata. Matagal na itong may karelasyon at magmula nang dumating siya sa mansyon, siya ang nagiging dahilan ng tampuhan at away ng mga ito. Umiwas siya kay Adrian sa pag-aakala na baka nga kasalanan niya, ngunit ang marinig ang balita na ito mula sa binata, nakakagulat. Don't worry about it, Serena. Wala lang yan. Parang hindi mo ako kilala. Nakangising sabi nito at agad na binalik ang atensyon sa pagkain. Mag-usap kayo, tanging nasabi niya. Pagkatapos niyang kumain ay lumabas siya at pinagmasdan ang tahimik na tubig. Ilang taon na magmula nang maduwag siyang harapin ang lahat. Ilang taon na rin magmula nang pagbintangan siya sa kasong pagpatay sa kanyang ina at sa pagkakaroon ng sakit sa utak ng kanyang ama. Hindi niya alam paano niya kinaya yun. Ngunit nababalot ng galit at puot ang puso niya sa kaalaman na mas nakikinabang ang mga ito sa yaman niya. Ang lalim ng iniisip mo. Puna ni Adrian. Pumunta ka raw sa bahay niyo. Gusto ko lang makita ang bahay nila mami at daddy. Sagot niya at ngumiti. Nag-alala sila mami dahil baka mapahamak ka. Alam kong kaya mo naman ang mga yun, Serena.
You mastered everything. Marunong ka rin humawak ng baril at marunong ka rin sa martial arts pero gusto rin namin na maging ligtas ka. Saad ni Adrian. Nag-iingat naman ako, Adrian. Ang tanging iniisip ko ngayon ay paano ko gagantihan ng mga taong naging dahilan ng pasakit ko ngayon. Saad niya sa malamig na boses. Mula nang mabalitaan niyang nasa mental hospital ang kanyang ama, alam niya na kaagad ang dahilan. Ang kanyang tita Angel at tito Axel lang naman ang gahaman sa pera at sila-sila lang din naman ang gustong mapabagsak ang pamilya niya. Gusto kong ipatikim sa kanila ang galit na mayroon ako, Adrian. Pwede ko bang gawin yun? Tanong niya. Napalunok ang binata habang nakatingin sa kanya. Yan ba talagang gusto mo? Oo. Gusto kong patunayan na hindi akong pumatay sa mami ko. Hindi ako naglason sa kanya. Saad niya at nangilid ang luha sa mga mata. Gusto niyang iparamdam sa mga ito ang pakiramdam na mawalan. Napapikit siya at huminga ng malalim para kalmahin ang sarili niya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay binalot siya ni Adrian ng mainit na yakap, dahilan para matigilan siya. Sumalampak ang pisngi niya sa dibdib nito at agad siyang nanghina. Pag-iisipan mo muna mga gusto mong gawin, Serena. Ilang taon kang nagtago kaya dapat lang magandang resulta ng gagawin mo. Paalala ni Adrian. Napatango siya. Alam kong gagawin ko, Adrian. Sorry. Humiwalay si Adrian at tinignan siya. Gusto ko lang i-comfort ka. Maliit na ngiti lang ang iginawad niya sa binata bago niya tignan muli ang tahimik na dagat. Gusto niyang pag-isipan ito ngunit gusto rin niyang magpadalos-dalos. Binisita ni Serena ang kanyang ama sa mental hospital at nakita niya itong mahimbing na natutulog. Napasinghap siya at agad na pinagmasdan ang kalagayan ng kanyang butihing ama. Businessman na ngayon ay natutulog sa isang masikip na kwarto. Dad, tawag niya habang nakaupo siya sa upuan. Serena? Tawag nito habang nakahiga. Ikaw ba talaga yan, anak? Napangiti siya. Opo, kumusta po kayo rito? Napalingon sa kanya ang ama at ngumiti ito sa kanya. Ang buong akala niya ay natutulog ito, ngunit nang makita ang larawan ng kanilang pamilya sa tabi nito, napagtanto niyang umiiyak na naman ito. Bago pa makuha ng kamag-anak niya ang ama, naunahan na ito ng mga Montemayor at inilipat ito sa isang tagong kwarto ng ospital na ito. Okay ako, Serena. Anong ginagawa mo rito? Baka makita ka ng tita Angel mo. Nag-aalala na sabi nito. Ngumiti siya. Ako lang po ang nandito. Gusto ko lang pong dalhin to sa inyo. Nilapag niya ang paper bag na naglalaman ng pagkain. Nagluto po ako. Talaga? Para sa akin yan? Tanong nito at ngumiti bago kinuha ang paper bag. Nangingilid ang luha sa mga mata niya at pinanood ang ama na kumain ng masarap habang nag-uusap silang dalawa. Nalaso ng kanyang tito Axel ang utak nito, kaya naman noon ay hirap siyang kausapin ito at tinatawag siya nitong kriminal. Ngayon na may maayos na itong kwarto at mabait na nurse, bumuti na rin ang kalagayan nito. Uuwi na po ako. Paalam niya at inayos ang buhok nito. Dadalaw ka ba ulit? Tanong nito at tinignan siya. Kung may pagkakataon, Dad, magpagaling ka at babalik tayo sa bahay. Marahang sabi niya. Ngumiti ang kanyang ama. Babalik tayo. Hindi siya umuwi sa mga oras na iyon at dumalo siya sa isang party kung saan nandoon ang kamag-anak niya. Nagpanggap siya bilang waitress at siya mismo ang nagluto ng steak. Ngunit naisip niyang lagyan ng food coloring na pula ang niluto niya. Gusto niyang makita ang reaksyon ng kanyang tita Angel sa madugong steak na hinanda niya. Dalhin niyo ng steak! Utos ng manager nila. Opo, sabay-sabay na sabi nila. Ang red wine, wag niyong kalimutan. Bahabol nito. Dala niya ang isang plato na para sa kanyang tiyahin. Mula sa malayo ay kitang-kita niya kung paano nagkakasiyahan sa isang mahabang lamesa ang mga taong sumira sa kanya. Hanggang ngayon ay nasa wanted list pa rin ang pangalan niya at dahil yun sa tita Angel niya, ang babaeng patuloy na sumisira sa kanya. Oh my God! Malakas sa sigaw ni Angel
nang makita ang nasa plato nito. May problema po ba, ma'am? Tanong niya at matalim itong tinignan. Dugo? Anong steak to? Natataranta na tanong nito. Ayon sa gusto niyo. Raw. Ngumiti siya kahit nakasuot ng mask. May naalala ko po ba sa dugo, ma'am? Tinignan siya nito at nakita niya ang panlalaki ng mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Naagaw nila ang lahat ng atensyon, ngunit hindi siya tumigil doon at nagbukas siya ng red wine at binuhos sa lamesa. Nagsisigawan ng ilan, ang iba naman ay tumawag ng gwardya para kaladkarin siya, ngunit hindi siya nagpatinag. Sino ka? Tanong ni Angel. Ngumiti siya at lumapit sa babae. Ang malaki mong bangungot. Serena? Mahina nitong tawag at napaawang ang labi. Kinaladkad siya ng mga gwardya palabas, ngunit natawa lang siya at agad na tinakasan ang mga ito. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa mansyon at nang makarating siya roon, nakita niya si Adrian na nakasandal sa pinto ng kotse. Serena, tawag nito at nilapitan siya. San ka ba galing? Napalunok siya at inayos ang damit niya. May pinuntahan lang ako. Oras ng gabi? Tanong nito at napatingin sa mukha niya. Bumuntong hininga siya. Dumalo ako ng party. Tinignan niya ang binata. Nakita ko si Tita Angel. I knew it. Saad nito at may kinalikot sa cellphone. Sinend sa akin ng kaibigan ko. Alam kong ikaw yan. At paano kung ibang taong makakita sa'yo at hindi ako? Mapapahama ka sa ginagawa mo, Serena. Wala akong pakialam. Tumaas ang boses niya, kaya natigilan ang binata. Pilit niyang pinapakalma ang sarili ngunit hindi niya kaya. Tinignan niya si Adrian at napailing siya bago nagmarcha at umalis doon. Sinundan siya ng binata at hinawakan nito ang braso niya, dahilan para mapalingon siya. Wala kang pakialam na mapapahama ka ng dahil sa ginagawa mo? Tanong nito. Oo, wala akong pakialam kung mapahamak ako, Adrian. Gusto kong ipakita sa kanila na buhay ako at hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya. Sigaw niya. At sa tingin mo, kapag nalaman nila kung nasaan ka, palalampasin nila yon. Paano kaming mga nag-aalala sa'yo ha? Paano ang buhay na iningatan mo sa loob ng 6 na taon? Sunod-sunod na tanong ni Adrian. Natigilan siya at napatingin sa binata na mariin ang tingin sa kanya. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit masyadong nadadala ng galit niya ang lahat ng gusto niyang sabihin sa binata. Binawi niya ang braso niya at umupo sa sofa. Sigurado akong bukas sa bukas, kakalat ang balita. At anong gagawin mo roon ha? Tanong ni Adrian. Kung kumalat man ang balita bukas, hindi ba't mas maganda yon? Alam nila na hindi ako patay. Alam nilang may dapat silang katakutan. Mariing sagot niya. Kapag nalaman nila na buhay ka, sa tingin mo ba, palalampasin nila ang sandaling yon? Sasayangin mo ba ang 6 na taon mo para lang sa isang maling kilos? Tanong nito at lumapit sa kanya. Masasayang lahat ng plano mo, Serena. Huminga siya ng malalim, lalo na at ramdam niya ang pag-aalala ng binata sa kanya. Ngunit napagtanto niya na may punto rin ito. Napailing siya dahil kahit anong sabihin nito, hindi siya mananahimik at uupo na lang. Kung talagang gusto mong lumaban, huwag mong gawing laban na ikaw lang ang nasa gitna. Hayaan mong tulungan kita. Biglang sabi ni Adrian. Natigilan siya. Adrian, hindi ko hahayaan na masira ng isang pagkakamali ang plano mo. Dagdag nito. Kung kakalat ang balita bukas, mas lalo tayong dapat maghanda. Kung gusto mo ng hustisya, gagawa tayo ng paraan. Pero hindi sa parang ikakapahamak mo. Naging totoo nga na kumalat na ang balita sa mga haka-haka na si Serena ang nasa loob ng party. Lumabas ang ilang haka-haka na buhay siya at nagtatago sa makapangyarihan na pamilya, dahilan para mas lalo siyang kabahan. Nandito po mga Villanueva, saad ng isang kasambahay. Natigilan siya at napatingin kay Daniela na napatingin sa kanya. Kaagad siyang kinabahan, lalo na at nakita niya ang ngiti ng kanyang Tita Angel. Mabilis siyang nagtago sa likod ng pader ng kusina at sumilip siya at nakita ang kalmadong postura ng mag-asawa na sila Daniela at Carlo
na wini-welcome ang tiyahin niya. Maupo muna kayo. Nakakagulat ang pagbisita niyo rito. Sabi ni Daniela. Gustong-gusto namin ang binibisita ka ng biglaan, Daniela. Tinignan ni Angel ang paligid, dahilan para magtago siya ulit. Ano bang sa atin, Angel? Tanong ni Carlo. Alam niyo naman kung bakit kami narito ng asawa kong si Axel. May hinahanap kasi kaming dalawang tao. Alam mo naman siguro ang gulo ng pamilya ko lalo na't may isang kriminal ang nakatakas sa amin. Iniisip namin kung nanghingi ba si Serena ng tulong sa inyo? Mahabang litanya ni Angel. Natigilan siya at mas lalong naisip na delikado na nga siya rito sa mansyon ng mga Montemayor. Ayaw niyang madamay ang mga ito, lalo na at wala silang ginawa kundi ang maging mabuti sa kanya at sa kaniyang ama. Hindi kailanman humingi ng tulong sa amin si Serena, Angel. Wala pa kaming nababalitaan na nagtungo nga siya rito. Kilala mo ang batang yun at alam nating lahat na independent siyang lumaki at pinalaki ng mga magulang niya. May nangyari ba? Tanong ni Daniela. Wala naman. Nagbabakasakali lang kami na narito ang pamangkin ko, Daniela. Gusto ko lang makasiguro na tamang hinala ko. Saad ni Angel. Natawa si Daniela. Masyado mo kasing tinatakot ng pamangkin mo. Hindi ka ba natatakot sa magiging resulta ng lahat ng to? Alam natin na kriminal siya, Daniela. She killed her own mother. Poisoned her. Hindi dapat nananatili sa labas ang batang yon. Sagot ni Angel. Napakuyom siya ng kamao sa likod ng pader. Ramdam niya ang pag-init ng dugo sa kanyang ulo sa tuwing inuulit ni Angel ang paratang na siya ang pumatay sa sariling ina. Hindi mo alam ang buong kwento, Angel. Mariing sagot ni Daniela, nakataas ang kilay. Kung talagang kriminal si Serena, bakit hanggang ngayon wala kayong matibay na ebidensya? Puro haka-haka lang ang pinapalaganap niyo. Napatingin si Carlo kay Angel at Axel. Kung narito man si Serena, sa tingin niyo ba, ipapahamak namin ang sarili naming pamilya? Hindi kami ganoon. Nagkatinginan ng mag-asawa, halatang hindi kumbinsido. Kung sakaling malaman naming nagsisinungaling kayo, malamig na wika ni Axel. Huwag niyo kaming sisisihin sa magiging kapalit. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang tuhod, ngunit matapang siyang maninindigan na hindi niya aatrasan ang mga ito. Alam niyang hindi naligtas ang mansyon, ngunit bago pa man makaalis ang mag-asawa, ay nagsalita si Daniela. Kung gusto niyo ng hustisya, hanapin niyo sa tamang paraan. Hindi sa pamamagitan ng pananakot. Hindi namin hahayaang sirain yung katahimikan ng bahay na ito. Saad ni Daniela. Napangisi si Angel, ngunit bakas ang pagkadismaya. Kung ganoon, maghihintay na lang kami sa tamang oras. Hindi magtatagal, lalabas din ang pamangkin ko. Pagkaalis ng mga Villanueva ay mabilis siyang lumabas sa kusina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang lumapit kay Daniela na ngayon ay galit na nakatingin sa kung saan dumaan ang kanyang tiyahin. Napalingon sa kanya ang mag-asawa at agad na lumapit sa kanya si Daniela dahilan para mapalunok siya. Tita, pasensya na. Dahil sa akin, nadadamay kayo. Marahang saad niya. Hinawakan ni Daniela ang balikat niya. Serena, hindi mo kasalanan. Ang kasalanan ay nasa kanila. Sa mga taong patuloy na gumagawa ng kasinungalingan. Pero kailangan mong maging matatag. Kung lalaban ka, dapat na sa tamang paraan. Napatingin siya kay Carlo na tahimik lang, ngunit mariin ang tingin. Hindi ka naligtas dito, Serena. Wika nito. Kung gusto mong makuha ang hustisya, kailangan mong maghanda. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa lahat ng taong pinoprotektahan mo. Sa sandaling yon, napagtanto niya na hindi na siya makakatakas sa laban. Ang pangalan niya ay muling nabuhay sa mga balita at ang pamilya niya ay hindi natitigil hanggat hindi siya tuluyang nawawasak. Sa sumunod na oras ay nanatili siya sa labas habang iniisip ang susunod niyang hakbang, lalo na at kumakalat na ang balitang buhay siya. Serena, tawag ni Adrian, nakakababa lang ng kotse. Adrian, tawag niya pabalik at napatayo. Bakit nagmamadali ka? Nasabi sa akin ni Mami na pumunta rito ang Tita Angel mo. Ayos ka lang ba? Nag-aalala na tanong nito. Maayos na ang kalagayan ko, Adrian. Nakangiting sabi niya. Siguro ito na rin ang oras para
Ilantad kong sarili ko sa publiko. What? Gulat na tanong ni Adrian. Huminga siya ng malalim at naisip na malaking tulong ang ibinigay ng pamilya nito sa kanya. Ngunit ayaw na niyang maging pabigat pa. Sapat na ang 6 na taon na nasa poder siya ng mga Montemayor at ayaw na niyang dagdagan pa ang bigat na iyon. Hindi ka aalis. Sabi ni Adrian. Bakit hindi? Madadamay ang pamilya niyo at higit sa lahat, hindi natin alam kung paniniwalaan ni Tita Angel ang mga sinasabi ni Tita Daniela. Saad niya. Kahit na, mananatili ka rito. Hinawakan ito ang kamay niya. Inaayos ko ang dokumento ng ebidensya at ang witness sa pagkalaso ng mami mo. Mas lalo siyang natigilan at napatitig sa mga mata ng binata. Bumilis ang tibok ng puso niya sa hindi malaman na dahilan at sa sandaling yon, pakiramdam niya, lumambot ng tuluyan ang kanyang puso. You will stay here. Kung lalabas ka, kasama dapat ako. Mariing sabi nito. Bakit mo ginagawa to, Adrian? Tanong niya, naguguluhan. Dahil gusto ko. Mariing sagot nito. Walang dahilan, Serena. Gusto ko lang ang ginagawa ko para sa'yo at hindi ako magdadalawang isip para roon. Patuloy si Serena sa kanyang desisyon na magpakita sa mga ito. Gumawa siya ng plano para sa kanyang sarili, lalo na at nabalitaan niya na hawak na ng Tita Angel niya ang bahay ng kaniyang mga magulang. Hawak na rin ng mga ito ang malaking clothing company ng kaniyang ina. Serena, ikaw ba talaga yan? Gulat na tanong ni Derek, may-ari ng isang malaking company na puro journalist. Yes, nakangiting sagot niya. Pasensya ka na at rito pa sa mansyon ng mga Montemayor kita dinala. Hindi kasi ako pwedeng lumabas. Ayoko nang magtanong kung ano nangyari sa'yo. Lalo na't nababalitaan ko rin naman ang mga bagay tungkol sa'yo. Sagot nito. Anong gusto mong gawin ko? Huminga siya ng malalim at naalala ang pagkakaroon ng kabit ng kanyang Tito Axel at wala pa sa kanilang pamilya ang nakakaalam, kahit ang kanyang Tita Angel. Napangiti siya sa isip at agad na tinignan si Derek at sinabi niya ang gusto niyang mangyari at kung kailan ito dapat i-ere ng kumpanya nito. Hindi mo ba talaga babawiin ang lahat sa Tita Angel mo? Wala kang kasalanan sa pagkamatay ng mami mo, Serena. Walang may kasalanan nun at hindi ikaw ang nagbigay ng inumin na may lason sa kanya. Bata ka pa nung nangyari yun. Marahang sabi ni Derek. Alam ko, Derek. Ngumiti siya. Alam kong wala akong kasalanan at alam ko rin na hindi akong naglason sa mami ko. Salbahe rin kasi ang Tita Angel mo, no? Masyadong silosa porque ang mami mong gusto ng daddy mo na gusto rin ng Tito Axel mo. Natatawang sabi ni Derek. Nagsimula ang aksidente na iyon noong 17 years old siya. Masaya silang kumakain dahil birthday niya at kasama nila ang Tita Angel niya at ang ilan pa sa kamag-anak nila. Inutusan siyang gumawa ng juice at nagpatulong siya sa isang kasambahay, ngunit ang hindi niya alam, nilagyan na pala ng maid ang baso ng lason. Lahat ng taong nasa lamesa ay siya ang sinisisi at dumagdag pa ang pagmamanipula ng kanyang Tita Angel sa kanyang ama, dahilan para tugisin siya ng mga pulis. Ang nangyari, magkapatid ang Tita Angel mo at ang mami mo. Ngayon, gusto ng Tita Angel mo ang daddy mo, pero dahil ayaw ng daddy mo sa kanya, doon siya sa kapatid ng daddy mo which is si Axel, na gusto naman ng mami mo. Ang gulo, di ba? Tanong ni Derek. Pare-parehong may mga motibo, pero sinong may tunay na sala? Ayan din ang tinatanong ko sa isip ko. Kung bakit akong gusto nilang ipakulong at kung bakit gusto nila akong mawala. Saad niya. Dahil nag-iisa kang tagapagmana, Serena. Saad ni Derek. Ikaw ang magmamana ng lahat at kapag nawala ka, para mo na rin silang binigyan ng karapatan sa iniwan sa'yo. Sa sumunod na araw ay naisip niyang mamasyal dahil gusto niyang maghanda sa kanyang pagbabalik. Tinawagan niya rin ang abogado niya para simulan na ang proseso para maibalik sa kanya ang clothing company. Tinignan niya ang isang itim na dress at napangiti siya dahil bagay iyon sa kanya, lalo na at hilig niya ang dress. Miss, kukunin ko to. Sabi niya sa isang sales lady. Sige po ma'am, ako na pong bahala. Sagot nito. Nilakad-lakad niya ang buong stall habang hawak niya ang pushing cart niya. Habang naglalakad siya ay napansin niya ang kanyang Tito Axel na may kasamang morenang babae na hawak ang braso nito. Huli na nang makapagtago siya dahil nagtama ang paningin nila nito bago pa siya makaiwas. Serena? Tawag nito.
Inayos niya ang suot na sombrero at agad na umalis, ngunit napasingap siya sa gulat nang hawakan nito ang braso niya. Napapikit siya at huminga ng malalim bago niya dinilat ang mga mata at matalim na tinignan ng tiyuhin. Alam kong ikaw yan, Serena. Marahang saad nito. Matagal ka naming hinahanap. Kayo ng daddy mo. Kakampi mo ako at gusto kong tulungan ka, Serena. Sa mga oras na ito ay kalaban ng tingin ko sa'yo, Tito Axel. Tinignan niya ang babaeng kasama nito bago nilingon ng lalaki. Wala akong pakialam kung kakampi ka man o kalaban dahil hindi ako bulag sa lahat ng nakikita ko. Gusto niyo akong mamatay. Gusto niyo akong mawala para sarilhin ang lahat ng iniwan para sa amin. Ang Tita Angel mo ang may gusto at hindi ako. Mariing sagot nito. Pare-pareho lang din ang takbo ng utak niyo. Kung ipagkakalat mo na nagkita tayong dalawa, pagbibigyan kita. Ngumiti siya, pero hindi ko rin mapipigilan ng sarili ko na ipangalandakan sa mundo ang tinatago mo. Natigilan ito at nakita niya ang takot sa mga mata nito. Alam niya ang backstory ng bawat isa sa pamilya niya, kaya alam niya kung saan niya titirahin ang mga ito. Tumayo siya ng maayos bago niya kinuha ang dress niya at pinagmasdan ang tiyuhin niya. Alam kong gusto niyo, Tito Alex. Pero sa pagkakataon nito, hindi ko na kayo pagbibigyan sa mga gusto niyo. Nakangiting sabi niya. Anong plano mo? Mariing tanong nito. Ang sirain kayong lahat. Nakangiting sagot niya at huminga ng malalim. Magsisimula sa'yo at sa kasama mo. Tumawa siya na animoy na babaliw na. Tinignan niya ang mga ito bago siya dahan-dahan na umalis doon. Ngunit agad siyang hinawakan ni Axel dahilan para mapangisi siya at agad na humarap sa kanyang tiyuhin. Sumama ka sa akin. Singhal ni Axel. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Sigaw niya at pumiglas sa hawak nito. Sinipa niya ang lalaki ngunit hindi ito natinag. Mabilis niyang inikot ang kamay nito at tinadyakan ng tiyan nito bago siya tumakbo. Gusto mo talagang matulad sa ina mo, Serena? Sigaw ni Axel. Nanlaki ang mga mata niya at napahinto sa pagtakbo. Anong sabi mo? Ngumisi si Axel at tinignan siya. Oo nga pala. Ikaw palang kriminal. Natigilan siya at pakiramdam niya ay nagdilim ang paningin niya habang nakatingin sa kanyang tiyuhin. Napalunok siya takmang lalapit ng may isang kamay ang humawak sa braso niya at sumalampak siya sa dibdib ng kung sino man. Huwag mo siyang pakinggan. Boses ni Adrian. Hindi ka kriminal, Serena. Biktima ka. Ikaw ang biktima rito at hindi sila. Ikaw ang nagkalat ng impormasyon na yun tungkol sa Tito Axel mo? Tumawa si Serena nang marinig ang tanong ni Adrian sa kanya. Naiwan sila sa mansyon at naisip na magkaroon sila ng bonding ng magkasama habang wala pa siyang hakbang na ginagawa. Gusto niyang mag-relax at gusto niya rin na magkaroon ng klarong pag-iisip bago pa siya magpakita. Ako nga. Sagot niya. Bakit? Tanong ni Adrian habang nasa duyan silang dalawa at nakaupo. Gusto kong malaman nila na may isa akong salita. Gusto ko rin na malaman nila na hindi ako basta nalang mananahimik pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa akin. Mariing sabi niya. Dahil ginawa mo yan, dapat ka na rin maghanda para sa mga susunod na araw, Serena. Saad ni Adrian. Pero huwag kang mag-alala at nandito lang ako. Natigilan siya at napatingin sa binata. Sa loob ng 6 na taon na magkasama sila at sa araw-araw niyang nababalitaan ng sunod-sunod na paghihiwalayan ni Adrian at ang mga babae nito, nakakapagtaka lang na parang okay lang ito. Bakit ka nag-aalala sa akin, Adrian? Tanong niya. Bakit lagi mo akong inaalala sa kabila ng lahat? Bakit lagi mo akong inuuna? Serena. Gulat na tawag nito. Gusto kong malaman kung anong nararamdaman mo. Saad niya at huminga ng malalim. Namali ako sa iniisip ko. Alam niyang may nararamdaman na siya sa binata, ngunit ayaw niyang aminin sa kanyang sarili dahil natatakot siya na baka matalo nito ang kagustuhan niyang maghiganti. Gusto niya si Adrian at gusto niyang magkaroon sila ng relasyon, ngunit gusto rin niyang hindi ito madamay sa kanyang ginagawa. Dahil nag-aalala ako sa'yo. Saad ni Adrian. Dahil gusto kong maging parte ng buhay mo, Serena. Gusto kong mangialam sa buhay mo. Dahil gusto kong yakapin ang bawat bersyon ng pagkatao mo. Pero may mga naging girlfriend ka. Paanong gusto mong maging parte ng buhay ko? Nag-date ako ng maraming babae para kalimutan ang nararamdaman ko para sa'yo.
Gusto kong mawala ang nararamdaman kong to dahil alam kong hindi tayo pwede. Hindi mo rin ako gusto. Pero sino bang niloloko ko? Tumawa si Adrian. Ikaw pa rin ang hinahanap ko sa kanila. Ikaw pa rin ang gusto ko kaysa sa kanila. Bumilis ang tibok ng puso niya at napalunok. Ito ang unang beses niyang nakausap ng ganito kaseryoso si Adrian. Hindi niya tuloy alam ang gagawin o sasabihin niya. Gusto kong kalimutan ka, Serena. Alam kong duwag ako nalapitan ka pero gusto ko ring malaman mo na may nararamdaman pa rin ako sa'yo. Saad ni Adrian. Bakit? Naguguluhan na tanong niya. Dahil hindi ko kayang itago pa. Sagot ni Adrian. Mahina ngunit puno ng bigat. Sa tuwing nakikita kita, sa tuwing maririnig ko ang boses mo, hindi kita makalimutan. Kahit ilang beses kong subukang palitan ka sa buhay ko, hindi ko kayang palitan ang lugar mo sa puso ko. Napakagat siya ng labi. Pilit na pinipigilan ang sariling damdamin. Adrian, hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin ang sitwasyon kong to. May mga bagay akong kailangan tapusin. May mga sugat akong kailangan ipaghiganti. Kung papasok ka sa buhay ko, baka masaktan ka lang. Lumapit si Adrian. Halos 1 kilometro na lang ang pagitan nila. Kung masaktan man ako, tatanggapin ko. Ang mahalaga kasama kita. Hindi ko hinihingi na kalimutan mo ang lahat, Serena. Ang hinihingi ko lang, bigyan mo ko ng pagkakataon ng patunayan na kaya kong manatili. Namilog ang mga mata niya. Ramdam niya ang pag-aalangan. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Alam ko. Putol ni Adrian sa mariin na tono. At kahit alam kong delikado, kahit alam kong hindi ako sigurado sa magiging resulta ng lahat ng to, pipiliin pa rin kita. Napayuko siya habang nanginginig ang mga kamay. Sa loob ng 6 na taon, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong uri ng katotohanan mula kay Adrian. Hindi niya alam kung tatanggapin ba niya o itataboy ang damdaming matagal na niyang tinatago. Pero kung susundin ba niya ang puso niya? Talo ba siya roon? Adrian, mahina niyang sambit, halos pabulong. Kung sakaling piliin kita, handa ka bang isugal ang lahat? Tumitig si Adrian sa kanya ng walang kaba at takot. Kung ikaw ang kapalit. Oo, handa ako. Napalunok siya at nagkatinginan silang dalawa. Dahan-dahan niyang naramdaman ang kaginhawaan sa kanyang puso nang ilapat nito ang labi sa kanya. Napapikit siya at napahawak sa braso ni Adrian habang sinusundan niya ang bawat ritmo ng labi nito. Please, bigyan mo ko ng pagkakataon, Serena. Mahinang sabi ni Adrian. Bigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan sa'yo na kaya kong manatili sa tabi mo para samahan ka sa laban na to. Napalunok siya. Delikado. Pero mas delikado kung wala kang kasama. Gagawin kong lahat ng makakaya ko para tulungan ka at ganun ka rin sa sarili mo, Serena. Hinawakan nito ang kamay niya at ngumiti. Oras na para maging matapang ka. Napatingin siya sa mga mata ni Adrian at sa pagkakataon na yun, tila binigyan siya nito ng kakaibang lakas. Lakas na hindi niya alam kung saan nagmula. Ngumiti siya at napatango dahil naisip niyang walang mangyayari kung magtatago lang siya sa malaking mansyon na ito na parang isang malaking daga. Gusto rin kita. Mahinang pag-amin niya. Natatakot lang akong aminin pero gusto kita, Adrian. Ngumiti ang binata at napatango. Gusto natin ng isa't isa pero hindi ko hahayaan na ganito na lang tayo, Serena. I will make sure na magwo-work ang relasyon natin dalawa. Dahan-dahan, ngunit masaya. Napangiti siya at sa sumunod na oras, naisip nilang magkaroon ng kaunting kasiyahan na silang dalawa lang. Puno ng tawanan at halakhakan nang magpunta sila sa sala para manood ng palabas. Napangiti siya habang nakahiga sa hita niya si Adrian at hawak nito ang kamay niyang nasa dibdib nito at sa pagkakataon nito, dito palang magsisimula ang laban niya. The new face of Serena Lux Company? No other than Serena Villanueva. Lahat ng tao ay napatingin kay Serena na naglalakad. Suot ang itim nitong dress na nabili niya sa mall. Lahat ng tao ay namamanghang pinagmasdan siya habang ang iba naman ay gulat na nakatingin sa kanya. Habang naglalakad siya ay kasama niya si Adrian na ngayon ay seryosong nakatingin sa lahat ng tao. Oh my God!
Nagbalik na siya, sabi ng isang babae. Tapos na bang issue sa kanya? Ano ba talaga nangyari? Pang-uusisya naman ng isa. Siya talagang tunay na mukha ng brand nila. Grabe, walang pinagbago ang ganda niya. Very timeless. Saad ng isang businessman. Tumayo siya sa stage at sandaling katahimikan ang nangyari. Tinignan niya ang kanyang tita Angel na nanlalaki ang mga mata at ang anak nito na napakurap at tila hindi makapaniwala na nasa harapan siya. Huminga siya ng malalim at tinignan ang mga tao bago siya nagsalita. It's been a while. Nakangiting sabi niya. Ang daming nangyari bago ako nakabalik sa sarili kong brand. Napakarami rin nangyari bago ako nakatapak dito. Gusto ko lang sabihin na tuloy ang production at may mga bagong aabangan na damit. Pumalakpak ang lahat ng tao at ganun din ang ilan sa mga kaibigan niya. Bumaba siya kasama si Adrian na hawak ang bewang niya. Ngumiti siya sa mga tao ngunit hindi pa man siya nangangalahati sa kanyang paglalakad ay humarang si Angel. Bakas ang galit sa mga mata nito at hindi rin ito inaasahan ang nangyayari. Anong ginagawa ng isang kriminal dito? Anong pumasok dyan sa isip mo at bumalik ka rito pagkatapos ng krimen na ginawa mo? Tanong nito. Ngumiti siya. Simple lang. Dahil ako ang anak ni Mrs. Sara Villanueva. Ako ang mukha ng brand na ito at ako ang nagmamay-ari nito. Tumawa ng sarkastiko ang matandang babae. Alam ng lahat ng tao rito ang issue mo. Kung paano mo nilaso ng ina mo. Alam nilang lahat ng ginawa mo kaya ang kapal na mukha mong bawiin ang lahat sa amin? I guess, nabalitaan mo na rin ang pagkakaroon ng kabit ng asawa mo? Natigilan si Angel kaya natawa siya. Bulag-bulagan ka, diba? Kagaya kung paano ka naging bulag sa sobrang pagmamahal mo sa kanya. Hanggang sa, lumapit siya para bumulong. Patayin mo ang mama ko. Narinig niya ang pagsinghap nito, kaya mas lalo siyang napangiti. Mabilis silang umalis doon ni Adrian at nakihalubilo sa mga taong gusto siyang makausap. Ngumiti siya sa mga ito at sinabi ang ilang ideya niya para sa mga susunod niyang project. Isang Montemayor ang boyfriend mo Ngumiti si Celis, ang kaibigan niyang modelo. Nakahuli ka ng malaki at gintong isda. Natawa siya. Akala ko hindi mo na ako kakausapin pagkatapos ng issue. Girl, kaibigan kita. Kilala ko ang pagkatao mo dahil nagkaroon na tayo ng trabaho at masasabi kong sobrang mahal mo ang mami mo. Ewan ko lang sa iba kung bakit ganyan sila sa'yo pero ako, hinawakan ito ang kamay niya. Lagi lang akong nandito. Niyakap niya si Celes. Thanks, Celes. Sa sumunod na araw pagkatapos ng kanyang ginawang party, ay binalikan niya ang mansyon ng kanyang mga magulang. Pinagmasdan niya ang malaking gate at napangiti dahil ilang taon niya itong hindi nasilayan. Bumaba siya kasama si Adrian at ang mga tauhan nito para pasukin ang bahay niya at tignan ang nasa loob. Ipinagbabawal po. Ma'am Serena? Gulat na tawag ng gwardya. Ngumiti siya. Gusto ko pong pumasok, Mang Lando. Gusto ko pong makita ang bahay. Napatango ito at nagmamadaling binuksan ang gate. Naabutan niya sa loob si Angel kasama ang asawa nito at nang makita siya ay tumigil ang mga ito at agad siyang tinignan. Anong ginagawa mo rito? Pagkatapos mo kaming ipahiya sa party ay babalik ka rito? Sigaw ni Angel. Nandito ako para kunin ang bahay ng mga magulang ko. Kalmadong saad nito. No, dito kami nakatira at lahat ng plano mong kunin ay nasa amin na. Pwede ba, Serena? Bakit hindi ka nalang sumuko sa mga pulis para matapos ng lahat ng to? Saad ni Angel. Natawa siya. Wala akong kasalanan sa kahit na kanino, Tita Angel. Wala akong ginawa. Wala rin akong kailangan itago sa kapulisan. Baka ikaw. Kayo ng asawa mo. Bakit hindi kayong sumuko sa mga pulis at aminin sa kanilang ginawa niyo sa mami ko? Huwag mo kaming pinagbabantaan, Serena. Saad ni Axel. Nagsasabi lang po ako. Sagot niya at ngumiti. May 3 araw po kayo para umalis sa bahay na to. Kung hindi naman kayo aalis, mapipilitan akong kalad ka rin kayo. Akala mo ba? Natatakot kami sa'yo? Akala mo ba matalino ka na sa lagay mong yan para pabagsakin kami, ha? Galit na sabi ni Angel. Ngumiti lang siya dahil sa totoo lang, nasa kanya na ang ebidensya.
Hawak ng mga Montemayor ang lahat ng witness ng gabing yon at ang pagdala ng mga ito sa kanyang ama sa mental hospital. Maging ang ilan sa nakita nilang problema sa kumpanya na hindi na ng mga ito nagawa ng paraan. 3 days. Nakangiting sabi niya. Yan lang nga kaya kong ibigay. Umalis sila roon ni Adrian at pumunta sa ospital para kunin ang ama. Ilang taon na rin itong nandoon at nakikita niya na ang pagbabalik nito. Ngumiti siya sa kanyang ama na nakasuot ng puting polo t-shirt at isang itim na pants. Malinis ang gupit nito at bumalik na rin ang matapang at intimidating nitong tindig. Mr. Zaragoza, nakangiting tawag ni Adrian. Adrian! Nakangiting tawag nito pabalik at tinapik ang balikat ng binata. Serena, anak. Niyakap siya nito at hinaplos ang buhok. Dad, nakangiting tawag niya. Gamit mo pa rin ang apelido ng mami mo. Mahinang saad nito. Para po hindi nila ako mahanap, Dad. Para po hindi nila malaman kung nasan ako. Mahinang saad niya. Dinala ko po ang apelido ni Mami. Bumuntong hininga ang lalaki. Huwag kang mag-alala at nandito na ako. Hindi ka na ulit nag-iisa. Napangiti siya at mas lalong niyakap ang ama. Sa wakas, hindi na siya nag-iisa dahil may 2 taong nandyan para sa kanya. Nakarating na sa lahat ang balita na nagbabalik na nga silang mag-ama sa industriya ng business. Lahat ay gulat, ngunit lahat ay nagtataka pa rin sa kung ano nga ba talaga ang nangyari at bakit siya pinaghahanap ng mga pulis. Mabuti na lang at malakas ang koneksyon ng mga Montemayor at natigil din kalaunan ang paghahanap sa kanya. Sobrang ganda ng mga gawa mo, Serena. Papuri ng isang businesswoman. Thanks, ma'am. This is for the kids po. Ang iba riyan ay kasama na rin po sa kiddie collection na ginagawa ko. Nakangiting sagot niya. Masaya akong nakabalik ka na kasi wala na ring pag-asa itong kumpanya. Lalo na at puro palpak ang production ni Eileen. Hindi siya marunong at kung hindi ka pa dumating, kawawa ang mga team mo. Formal na saad nito. Nagtagis ang panga niya, ngunit ngumiti siya at tumango. Hindi na po ako aalis sa company. Ako po mismo ang mag-handle nito. Nang makabalik ang kaniyang ama, inuna nito ang pagpapalayas sa mga taong nakatira sa kanilang bahay. Naging usap-usapan din ang kanilang pagbabalik, ngunit imbes na magpa-press conference sila, naisip nilang hintayin ang susunod na hakbang ng kaniyang tiyahin. Nag-focus siya sa ibang bagay at nagkaroon din sila ng oras ni Adrian nang silang dalawa lang. Flowers for you, sabi ni Adrian. Natawa siya at tinanggap ang bulaklak. Nagabala ka pa. Salamat. Inamoy niya ito at napangiti. Himala't hindi ka busy. Busy ako. Kausap ko ang daddy mo at may mga pinapagawa siya sa akin kaya kailangan nandoon ako. Saad nito at hinaplos ang pisngi niya. Nagpapalakas ka kay daddy ah. Natatawang tanong niya. Hinalikan nito ang labi niya dahilan para mapangiti siya at nagkatinginan silang dalawa ng binata. Ngumiti siya at huminga ng malalim. Malapit nang matapos ang lahat ng to. Kailangan lang natin maghintay. Seryosong sabi ni Adrian. Napatango siya. Kaya ko pang maghintay kumpara sa hustisya ni Mami. Dahil usap-usapan na rin ang problema ng kanilang pamilya at nagpakalat na rin ang mga Montemayor ng mga hints sa pagkamatay ng kaniyang ina, pakiramdam niya sa mga oras na iyon ay malapit na siya sa katotohanan. Malapit na niyang malinis ang pangalan niya. Anyways, dinner mamaya sa bahay. Susunduin kita. Saad ni Adrian. Ang mga guards mo ay lagi lang nakabantay sa tabi. Salamat sa pag-aalaga mo. Nakangiting sabi niya. Babawi ako sa'yo sa lahat ng pagkakataon, Adrian. Masaya akong alagaan ka. Ngumiti si Adrian at hinalikan ang noo niya. Sa sumunod na oras ay nag-dinner nga sila sa bahay ng mga Montemayor. Kasama niya ang kanyang ama na nakikipag-usap kay Carlo. Napag-usapan din nila ang paninira na ginagawa ni Angel sa mga ito at ang mga kahihiyan na ginagawa ng pamilya niya laban sa mga Montemayor. Bata pa si Serena noong mga oras na yon. Napag-utusan lang din ng maid na nag-abot sa kanya ng baso ng juice. It was Angel. Siya ang mastermind. Sabi ni Daniela habang binabasa ang dokumento.
Paano niya nagawa yun sa kapatid niya? Tanong ng kanyang ama. Dahil ikaw naman talaga ang gusto niya noon pa man. Saad ni Daniela. Gusto ni Axel ang asawa mo at gusto ka ni Angel. Sa tingin mo, bakit sila kinasal? Hindi ba't para mas maging malapit sila? O baka dahil nabulag ni Axel ang kapatid ng asawa mo? Isa pa, malaki na talagang inggit ni Tita Angel kay Mommy. Singit niya, kaya napatingin ng lahat sa kanya. Mula nang buksan ni Mommy ang clothing business ng pamilya at umabot sa ibang bansa ang mga yon, doon nagsimulang magkaroon ng lamat ang bonding nilang magkapatid. At mas worse pa, nahuli ni Angel si Axel na kinakausap ang asawa mo. Tinignan nila si Carlos. Ayon sa witness na maid, huling magkausap ang asawa mo at si Axel. Tahimik ang kanyang ama at ganun din siya. Hindi siya makapaniwala sa mga binigay na impormasyon ng mga Montemayor. Nang mabasa niya ito ay pakiramdam niya, gusto niyang magwala sa galit na nararamdaman. Ngunit may parte rin sa kanya ang gustong matapos na ang lahat ng ito para sa ikabubuti ng kaniyang ina. Mga wala silang awa. Tanging nasabi ng kaniyang ama at napasinghap. Kinulong nila ako sa mahabang panahon. At si Angel, siya mismo ang nagbaliktad ng sitwasyon sa utak ko para mapaniwala nila ako noon. Hinawakan niya ang kamay ng kaniyang ama. Dad, napatingin ito sa kanya at napalunok. Naging matapang sana ako noon para sa'yo, Serena. Hindi sana ako nagpadala sa pangmamanipula nila sa akin. Nandoon dapat ako sa tabi mo para alagaan ka. Lahat po ng nangyari sa nakaraan ay hindi na dapat balikan pa. Ang mahalaga po ngayon, may ebidensya na tayo. May mga witness na rin at ang hinihintay na lang po natin ay ang hudyat nila. Ngumiti siya. Salamat. Tinignan ng kanyang ama ang mga Montemayor. Salamat sa pag-aalaga sa Serena ko. Ngumiti si Daniela. Matagal na tayong magkaibigan. Kayo ng asawa mo. Para na rin naming anak si Serena. Kaya wala kang dapat na ikabahala. Naging maayos ang kanilang pag-uusap sa araw na iyon. Nanatili ang kanyang ama sa poder ng mga Montemayor para sa kaligtasan nito. Under renovation na rin ang kanilang bahay at nagkaroon na rin sila ng abogado na mag-aasikaso sa kaso. Napatingin siya sa mga bituin sa langit habang kasama niya si Adrian na hawak ang kamay niya. Are you happy, Serena? Tanong ni Adrian. Sa lahat na nangyayari ngayon? Oo, masayang masaya ako. Sa wakas, mabibigyan na rin ng hustisya ang pagkawala ng mami ko. Magiging malinis na rin ang pangalan ko sa lahat ng tao. Bumuntong hininga siya. At makakapagsimula na rin tayong dalawa. Nakangiting saad ni Adrian. Tinignan niya ang binata. Hindi na rin ako makapaghintay na makasama ka sa bagong simula na pinag-uusapan natin dalawa. Nagkatinginan silang dalawa at sa sandaling yun, napagtanto niya na masyado nang malalim ang pagmamahal niya para kay Adrian. Ayaw na niyang mawalay pa sa binata at gusto niya rin itong makasama sa hinaharap at sa panghabang buhay. Ipakulong niyo ang babaeng yan! Isa yung kriminal at siya rin na nagbabanta sa buhay naming mag-asawa. At siya rin mismo ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang ina. Siguraduhin niyong mabubulok yan sa kulungan. Mula sa labi ng kumpanya ni Serena, dumating ang mga polis. Kung bibilangin niya ang mga ito ay sa tingin niya, nasa 10 sila. Kinalma niya ang sarili dahil parte ito ng kanyang plano. Parte ito ng kanilang napag-usapan at iyon ay ang baliktarin si Angel sa mga kasalanan na nagawa nito. Anong nangyayari? Bakit kailangan kong sumama sa inyo kung wala naman akong kasalanan? Kalmadong tanong niya. Marami kang kasalanan, Serena. Una na riyan ay ang pagtatangka mo sa buhay ko. Ang muntik ko ng pagkalason at ang muntik na akong mamatay sa lahat ng ginagawa mong pagbabanta sa buhay ko. Hindi pa ba sapat na ginawa mo na ito sa iyong ina? Tapos kami naman ang susunod? Marahang tanong ni Angel. Wala akong kasalanan at lahat ng sinasabi mo ay wala akong alam, Tita Angel. Bata pa ako nang mangyaring aksidente at ikaw po ang nagtimpla ng juice, hindi ba? Inosente niyang tanong. Anong sinasabi mo? Kabadong tanong ni Angel. Napasinghap siya at lumapit sa kanyang tiyahin. Ikaw po
at ang maid ang nakakaalam kung anong klase ng lason ang nilagay niyo sa inumin ni Mami. Matagal niyo na pong gustong mawala ang Mami ko, di ba? Nangingilid ang luha sa mga mata niya. Kayo po ang kriminal at hindi ako. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanila, ngunit hindi siya nagpatinag sa kung ano man ang gustong sabihin ng kanyang tiyahin. Lumakad siya patungo rito at nakita niya ang kakaibang takot at kaba sa mga mata nito. Ikaw ang pumatay sa Mami ko, mariing sabi niya at suminghot. Ikaw at ang asawa mong si Axel, kayong pumatay sa Mami ko. Hindi totoo yan! Sigaw ni Angel at tinignan ang mga pulis. Ano pang tinatanga-tanga niyo riyan? Hulihin yung babaeng to! Pero hindi kumilos ang mga pulis at nanatiling nakatingin ang mga ito sa kanya. Nangunot ang noo ng kanyang tiyahin habang siya naman ay nakatayo roon. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Pusasan niyo ang babaeng to! Sigaw ni Angel at nilapitan ang mga pulis. Ang kriminal ay ang batang yon! Sorry ma'am. Umabante ang isang pulis at agad na kinuha ang pulso ni Angel para ipasuot ang posas. Ngunit base sa lumabas na report, ikaw ang tinuturong kriminal sa pagkawala ni Mrs. Zaragoza. Ano? Gulat na tanong ni Angel at nagpumiglas. Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan at hindi ko alam ang mga sinasabi niyo. Suminghot siya at pinanood ang kanyang tiyahin. Ngumiti siya at pinunasan ang luha sa gilid ng mga mata niya. Nanlaki ang mga mata ni Angel nang makita siyang nakangiti at tila nag-e-enjoy sa kanyang nakikita. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo rito. Lumabas na sa investigasyon na ikaw ang kriminal at hindi ako. Para sa nakararami na hindi alam ang nangyari. Si Angel Villanueva ay isa sa main suspect sa pagkawala ni Mrs. Zaragoza. Ang Mami ko. Nagtago ako ng 6 na taon dahil gusto niya akong ipapatay at gusto niya akong manahimik habang buhay para makuha nilang lahat ng gusto nila. Imporma niya sa mga tao. Serena! Sigaw ni Angel. Ngayon, si Angel Villanueva ay isang mamamatay tao at siya rin ang nagtangka sa buhay ko sa loob ng 6 na taon. Ngumiti siya. Wala kang ebidensya! Sigaw ni Angel. Tanggalin yung poses na to! Meron! Umalingaw-ngaw ang boses ng kaniyang ama. Nasa amin ang ebidensya at nasa amin na rin ang lahat ng impormasyon. Nanlaki ang mga mata ni Angel nang makita ang kaniyang ama. Ngumiti siya ngunit napawi yun dahil sa galit na nararamdaman niya. Pumasok din ang media na kanina pa nakatago at ang mga Montemayor nakakalabas lang ng elevator. Lahat ng taong inaasahan niya ay nandito. Maging ang maid na witness at ang ilang mga nakakita. Anong? Napalunok si Angel at hindi na nakagalaw sa kinatatayuan. Ngumiti siya. Ito na ang katapusan ng iyong pagiging inosente, Tita Angel. Lahat ng ebidensya nasa amin na. Lahat na ng mga bagay na may kinalaman sa pagkamatay ng aking ina, ikaw ang tinuturo. Nilingon niya ang kaniyang ama. Hawak nito si Axel na ngayon ay kasama ng pulis. Axel! Tawag ni Angel. Wala akong panahon noon dahil limitado ang galaw ko. Hinayaan mo akong maging kasambahay sa isang mayaman na pamilya. Tita Angel, imbes na maging mabuti at maging fair sa akin, ngayon gusto kong sabihin sa lahat ng tao na hindi ako nagkasala sa kahit na kanino. Kahit sa sarili kong ina. Siya! Tinuro niya si Angel. Siya ang tunay na kriminal. Umani ng bulong-bulungan ng mga tao ang labi ng kanyang kumpanya. Huminga siya ng malalim at tinignan ng tiyahin na hindi na nakapagsalita. Parang tanggap na nito ang pagkatalo dahil matibay ang ebidensya na nilabas nila. Tinignan niya ang kanyang ama na napatango sa kanya at si Adrian na tila parang isang agila na nakabantay sa kanyang kilos at sa kilos ng mga tao. Pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo, tita. Saad niya. Binigyan ka ni Mami ng maraming pagkakataon pero sa huli, tinraidor mo siya. Kaming lahat. Serena, tawag nito. At kung gusto mong humingi ng tawad sa pagkakamali mo, hindi ko tatanggapin ang kahit na ano sa'yo. Nanginig ang boses niya sa galit. Dinala ng mga kapulisan ng kanyang tita Angel at tito Axel. Lumapit sa kanya ang kanyang ama at hinawakan ng balikat niya. Huminga siya ng malalim at hindi makapaniwala
na nagawa niya ang lahat ng ito nang mag-isa sa pamamagitan ng tulong na binigay ni Adrian. Tapos na po, Dad. Mahinang sabi niya sa ama. Napatango ang kanyang ama at hinalikan ang noo niya. Napakagaling mo, Serena. Humahanga ako sa katapangan mo, anak. Tinignan niya si Adrian na ngumiti at pinagmasdan siya. Ngumiti rin siya pabalik at napapikit dahil tapos na at wala na siyang dapat na ikabahala pa. Kaliwat kanan ng interview ni Serena sa iba't ibang studio kasama ang kanyang ama. Dahil sa kumakalat na balita sa kanyang pamilya, naisip niyang magkaroon ng isahang press conference para malinaw sa lahat ng tao ang katotohanan. Natapos na rin ang issue sa pamilya namin at umaasa pa rin kami na magkaroon kami ng quality time ng pamilya ko, especially ang daddy ko. Lalo na at 6 na taon din kaming hindi nagkita. Isa pa, malinis na rin po ang pangalan ko. At klaro na rin po sa lahat kung ano nga bang tunay na nangyari. Saad niya, tinignan niya ang bawat taong nandoon at napangiti siya ng mapagtanto na malaya na siyang makakalabas at malaya na rin siyang lumabas at pumasok sa kanilang bahay. Buwan na rin ang nakalipas at sigurado siyang hindi na makakalabas pa ng kulungan ang mga kriminal na gumawa nito sa kanila. Totoo rin po ba ang balita na may relasyon kayo ni Mr. Adrian Montemayor? Tanong ng reporter at ngumiti. Natawa siya at napatingin sa binata na nasa gilid at nanonood. Yes, he's my boyfriend. 6 na taon din kaming magkakilala ni Adrian at ngayon, ini-enjoy din namin ang oras ng bawat isa. Nakita niya ang ngisi ni Adrian at nakipag-appear pa rito ang ama dahilan para matawa siya. Tinapos niya ang kanyang press conference at kaagad siyang inalalayan ng kanyang ama na makababa para puntahan ang mga kasama nila. Opisyal na silang magkarelasyon ni Adrian at alam na rin ng publiko ang nangyari sa kanilang dalawa. Are you okay? Tanong ni Adrian at inayos nito ang buhok niya. Nagugutom lang ako. Nakangiting sagot niya. Nagpa-reserve na kami ng restaurant. Sabay-sabay na tayong kumain. Sabi ni Daniela. Tumikhim siya. Gusto ko po sana na sa puntod ni Mami tayo kumain ng sabay-sabay. Death anniversary niya po kasi ngayon. Napasinghap si Daniela. Sure, sweetheart. Ipapadala ko ang pagkain sa restaurant. Ngumiti siya at nagpasalamat bago sila lumabas ng conference hall. Masaya siyang sa wakas ay nabigyan rin ng hustisya ang pagkawala ng kanyang ina at nabigyan na rin ng kapayapaan ang puso niya na hindi na siya nito magagalaw pa. Naisip niya na sa loob ng 6 na taon, wala man lang siyang nagawa para sa sarili niya at ngayon na lang ulit siya nakalabas ng malaya at masaya. Anong iniisip mo? Tanong ni Adrian na inaayos ang seatbelt niya. Masaya lang ako na natapos na rin ang lahat ng paghihirap namin ni Daddy. Na sa wakas, may kapayapaan na rin sa puso ko. Saad niya. Nakakatuwang malaman na hindi ka sumuko, Serena. Lalo mo akong pinapahanga sa tapang at galing mo. Sagot naman ni Adrian. Pero lahat ng yun, ikaw ang dahilan, Adrian. Tinulungan mo ako sa lahat ng bagay at tinuruan mo rin ako sa mga bagay na ikabubuti ko o namin. Lahat ng tapang na mayroon ako ngayon, galing sa iyo. Salamat at naging parte ka ng prosesong to. Nakangiting saad niya. Buwan na ang nakalipas, ngunit napagtanto niya na talagang malalim na ang nararamdaman niya kay Adrian. Nakikita niya ang binata sa future na gusto niya at sa tuwing naaalala niya ang mga bagay na nangyari noon, masasabi niyang naging sandalan niya si Adrian at ang pamilya nito sa lahat ng laban nila. Ang daming pagkain. Natatawang po na niya habang pinagmamasdan ang mahabang picnic blanket. Napangiti si Daniela. Kompleto tayo rito. Kaya naman nagpahanda talaga ako ng marami. Umupo na kayong dalawa. Natawa rin si Adrian. Talagang mauubos natin lahat ng yan, Mom. Tinignan niya ang puntod ng kanyang ina at napangiti siya nang makitang malinis at maayos pa rin iyon kahit na lumipas pa ang napakaraming taon. Nilapag niya ang bulaklak at hinaplos ang letra ng pangalan ng kanyang ina bago siya umupo at tahimik na pinagmasdan ang pamilya niya ngayon. Alam niyo, kasal na lang ang hinihintay ko sa inyong dalawa, sabi ni Daniela. Oo nga, kailan?
Tanong ni Celes na nakisama talaga dahil na-miss nito ang bonding nilang dalawa. Natawa siya at pakiramdam niya ay namula ang dalawang pisngi niya. Napatingin siya kay Adrian na hinawakan ang kamay niya. Papakasalan ko naman talaga si Serena. Tinignan siya ni Adrian. Permiso na lang ni Tito ang kailangan ko. Tinignan nito ang kaniyang ama. Hayaan mo na ang mga bata. Nakangising sabi ni Carlo sa kaniyang ama. Malaki na silang dalawa at ang dami na ring pinagdaanan ni Serena. She deserves to be happy. Nagkatinginan ang lahat at tila ba napuno ng init at saya ang paligid. Ang ama niya ay napabuntong hininga, saka dahan-dahang tumango. Ngumuso siya dahil alam niyang strikto ang kaniyang ama, ngunit ito rin ang pasya niya, ang magpakasal. Kung yan ang makakapagpasaya sa inyo, wala na akong dahilan para pigilan pa. Wika nito, may bahid ng emosyon ang boses. Ang mahalaga, mahal ninyong isa't isa at handa kayong harapin ang buhay ng magkasama. Napangiti siya at hindi niya napigilang mapaluha. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Adrian at ramdam niya ang tibok ng puso nito na tila ba sumasabay sa kanya, dahilan para mas lalo siyang mapangiti. Salamat Papa, mahina niyang sabi. Matagal ko nang pinapangarap na marinig ang mga salitang yan. Ito rin kasi ang gusto ng puso ko. Nagpalakpakan sina Daniela at Celes at sabay-sabay na nagsigawan ng yehey na parang mga batang tuwang-tuwa. Si Carlo naman ay tumawa ng malakas at nagbiro, dahilan para magtawanan silang lahat. Papakasalan talaga kita, sabi ni Adrian habang nakatingin sa kanya. Sa gitna ng tawanan at saya, napatingin siya muli sa puntod ng kaniyang ina. Sa puso niya, alam niyang naririnig at nararamdaman ng kaniyang ina ang lahat ng ito, at sa katahimikan ng araw na iyon, tila ba may malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang pisngi. Parang yakap ng isang ina na nagsasabing, "Anak, masaya ako para sa'yo." Dahilan para mapangiti siya bago niya dinilat ang kanyang mga mata. Years later. Pangatlong honeymoon na natin to, Han. Pero this time, kasama naman natin ang dalawang bata. Napangiti si Serena habang nakaupo silang dalawa ng kanyang asawa sa veranda at habang pinagmamasdan ang dalawa nilang anak na lalaki. Sabay silang uminom ng kape at pinanood ang kalmadong dagat ng Coron, Palawan. Ito ang pangatlo nilang honeymoon, ngunit napagdesisyon na nilang isama ang mga bata. Gusto nilang sumama, kaya pumayag ako. Hindi bale, 2 kwarto naman ang mayroon tayo. Pwede pa rin tayong magsulo. Makahulugan na sabi ni Adrian. Ikaw talaga. Tumawa siya ng mahina at napailing na lang. Bakit? At least, may privacy tayong dalawa at pwede pa tayong mag-make love. Saad nito at hinawakan ng hita niya. Natawa siya at napailing na lang sa kaniyang asawa. Pinanood niya sina Steven at Aiden na naglalaro sa ibaba. 7 taon na ang nakalipas at sa 7 taon na yon, hindi na niya mabilang pa kung ano ang mga naging ganap nilang mag-asawa. Ang tanging hindi maalis sa isip niya ay ang 2 kasal na nangyari sa kanya at ang panganganak niya sa kaniyang kambal. Ang laki na pala nila, no? Puna ni Adrian habang hinahaplos ang hita niya. Bakit? Gusto mo na silang sundan? Tanong niya. Gusto ko ng babae. Saad ni Adrian at tinignan siya. Yung kamukha mo, Han. Natawa siya at tinignan ng asawa. Gusto ko rin naman, Han. Gusto ko ang babae para may kakampi ako. Ilang taon na rin ang nakalipas, magmula nang ikasal silang dalawa. Nagpatuloy pa rin ang kaniyang taon habang kasama ang kaniyang ama at ang kaniyang pamilya. Nagpatuloy din ang business nila at nagkaroon pa ng mas malawak na branch at studio sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang mga Montemayor naman ay naging busy na ulit sa paghawak ng lupa at iba nilang negosyo, kaya naman may kanya-kanya na silang buhay. Mommy, gusto po namin sumakay ng bangka. Nakita po kasi namin yung iba po na nakasakay doon. Please? Sabi ni Steven. Oo nga po, Mommy. Tinignan ni Aiden ng ama. Tayo pong 4. Natawa siya at napangiti. Gagawin natin yan. Kumain muna kayo at magbihis ang damit kasi puro kayong buhangin. Yay!
Sabay na tumalo ng kambal at yumakap sa kanya. I love you, Mom and Dad. Sabay pa nitong hinalikan ang mga pisngi nila. Hindi siya makapaniwala na sa ilang taon nilang mag-asawa, meron pa pala na mas clingy kay Adrian. Ilang taon na silang ganito at natutuwa siyang lumalaki ang kanyang mga anak na respetado, mabait at disiplinado. Kayang-kaya na nga ng mga ito na maghugas ng sariling pinggan at maghugas kapag tapos na sila sa banyo. Ilang taon na rin na nakalipas at ngayon lang nagsisink in sa kanya na talagang isa na siyang ganap na ina. Magulang na sila ni Adrian. Titignan ko lang mga bangka na naroon. Paalam ni Adrian. Yung maluwag malikot ang mga bata. Paalala niya at ngumiti. Yes, hon. Sagot ni Adrian at matamis na ngumiti. Ilang taon na rin magmula nang putulin niya ang koneksyon sa kanyang Tito Axel at Tita Angel, maging sa iba nilang kamag-anak. Solo na nila ang pera, properties at iba pang iniwan ng kanyang ina. Nalaman din nila noon na walang iniwan na kasulatan para sa tiyahin niya. Lahat ng yun ay peke at gawa-gawa lang para makuha ang gusto ng mga ito. Mabuti na lang talaga at katulong niya ang mga Montemayor dahil mas napadali ang lahat. Wow! Namamangha na sabi ni Steven. Sakay na po tayo, Mami. Saad naman ni Aiden na hawak ang kamay niya. Tinignan niya ang kanyang asawa at nagtaas siya ng kilay nang makitang kausap ito ng dalawang babaeng nakasuot ng bikini. Tumawa siya dahil kitang-kita niya ang pagkunot ng noo ni Adrian at ang kawalan ng interes sa mga kausap. Bigla naman silang itinuro nito kaya napawi ang ngiti ng mga babae at napilitang umalis. Pati rito, habulin ka pa rin ng mga babae. Nakangising pang-aasar niya nang lumapit ito sa kanila. Sinabi ko sa kanila na may asawa at mga anak na ako. Simpleng sagot nito at hinawakan ng bewang niya. Natawa siya. Of course, kami pa rin ang uuwian mo. Sumakay sila ng bangka at inalalayan sila ng kasama nilang bangkero at kalaunan ay hinayaan na rin silang apat. Namamangha niyang kinuhaan ng litrato ang bawat madadaanan nila habang nagtatawanan ang kambal. Hindi niya maipaliwanag ang saya na nararamdaman niya ngayong may pamilya na siya. Selfie! Sigaw ni Steven habang hawak ang kamera. Walking naman! Tinaas ni Aiden ang dalawang daliri at ngumuso. Nakigaya na rin silang mag-asawa sa kanilang mga anak, kaya nagkatawanan sila pagkatapos at in-enjoy ang kanilang pagbabangka. Ilang taon na rin ang nakalipas at ngayon ay natupad na niya ang mga bagay na gusto niya at sa ilang taon nilang mag-asawa ni Adrian, wala man lang siyang naging problema sa lalaki. Dahil kung ano ito noon, ganun pa rin ito hanggang ngayon. Are you okay, hon? Bakit nagiging emosyonal ka? Nag-aalala na tanong ni Adrian habang nagsasagwan. Ngumiti siya at sumandal sa braso ng asawa. Alam mo, Han, masaya lang ako na natupad ko na rin ang mga bagay na gusto ko. Ang magkaroon ng pamilya, ang magkaroon ng kapayapaan, at ang magkaroon ng sariling kinabukasan. Hindi ko akalain na darating ang araw na ganito kasimple pero ganito rin kasaya ang buhay natin. Hininto ni Adrian ang pagsagwan sandali at tinitigan siya. Alam mo, Han, ako man, wala na akong ibang hiling, kundi ang manatili tayong ganito. Walang ingay, walang gulo, basta't magkasama tayo. Napapikit siya at ninamnam ang bawat salita. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala ng kanilang unang pagkikita, ng mga pagsubok na sabay nilang hinarap at ng mga pangarap na unti-unting natupad. Napangiti siya at napaluhan ng bahagya bago idilat ang mga mata. Salamat, Han, kasi hindi mo ako pinabayaan. Sa lahat ng taon, ikaw ang naging sandalan ko. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay at marahang pinisil. At hindi rin kita bibitawan. Kahit saan tayo dalhin ng alon, lagi kitang sasamahan. Sa mga salitang yon, tila mas lalong naging magaan ang kanyang dibdib. Ang tunog ng tubig na humahampas sa bangka ay naging musika ng kanilang katahimikan. Isang paalala na ang tunay na kaligayahan nasa piling ng taong hindi kailanman nagbago. At nang pagmasdan niya ang kanyang mga anak, mas lalo niyang napagtanto na kinaya niya ang bawat pagsubok noon dahil ang resulta ng lahat ng ginawa niya nasa harapan niya na ngayon. Mga nakangiti at nag-e-enjoy sa magandang tanawin
na pangarap lang niya noon. Wakas, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa aming kwento. Malayo ka man, mahal lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.